Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang inverse proportion o tinatawag din nating indirect proportion. Handa na ba kayo? Tara at sabay-sabay nating alamin ang tungkol sa inverse proportion. Math 6, Week 2, Quarter 2. Ano ba ang inverse o indirect proportion? Sabi dito, when one quantity increases or decreases, the other quantity will have an opposite change. Ibig sabihin, kapag ang isang quantity o number ay nag-increase, yung kabilang quantity naman ay mag-decrease. Samantala, kapag naman ang isang quantity ay nag-decrease, yung kabilang quantity naman ay mag-i-increase. Tara, pagkumparahin natin kung ano bang pagkakaiba ng direct proportion sa inverse or indirect proportion. Direct proportion versus indirect proportion. Kung matatanda ninyo, sa huli nating video, pinag-usapan natin kung ano ba ang direct proportion at kung paano ba natin ito isa-solve kapag ginamit sa mga word problem. Ang direct proportion ay kapag ang isang quantity ay tumaas, yung kabilang quantity ay tataas din or mag-i-increase. Kapag naman ang isang quantity ay nag-decrease or bumaba, yung kabilang quantity naman ay magde-decrease din. So yan ang direct proportion. Samantala, kapag naman indirect proportion, kapag ang isang quantity ay tumaas, ang kabilang quantity naman ay bababa. On the other hand, kapag ang isang quantity ay bumaba, ang kabilang quantity naman ay mag-i-increase or tataas. So yan yung pinagkaiba ng ating direct proportion at indirect proportion. Sa direct, pag ang isa ay tumaas, parehong tataas. Pag bumaba, parehong mababa. Pero pag indirect, pag ang isa tumaas, ang kabila bababa. Kapag naman ang isa ay bumaba, ang kabila naman ang tataas. So ngayon, let's have our first example for indirect or inverse proportion. Saan nga ba ito madalas ginagamit? Sa totoo lang, madalas nakikita natin ang indirect or inverse proportion kapag ang problem ay tungkol sa work or work problems. Halimbawa, if 10 men can finish painting the building in 3 days, how many men are needed to finish the same work in 5 days? So, kung mapapansin natin, ito ay isang work problem. Tandaan yung mga given dahil ito ay mahalaga para ma-solve natin itong missing term o yung ating word problem. So dito, sabi sa unang given, we have 10 men and kaya itong tapusin in 3 days. Ang gustong malaman ngayon ay ilang men o ilang tao kayang kakailanganin kung yung parehong gawain ay tatapusin naman in 5 days. So step number 1, identify the ratios formed in the problem. Use n for the missing term. So syempre, gagamit tayo ng n para doon sa nawawalang term. Ano-ano ba yung mga given na nakuha natin mula sa word problem? So first, sa unang given natin, meron tayong 10 men and 3 days. So sila yung magkasama kanina doon sa ating word problem. Sa second given naman natin ay meron tayong n men, ibig sabihin hindi alam kung ilang men ba talaga siya kasi nga yun yung hahanapin natin. At ang kasama niya is 5 days. So ito yung mga given na nakuha natin. Tandaan po ninyo dahil yan ay mahalaga para ma-solve natin yung ating word problem involving inverse or indirect proportion.
Step number 2, analyze the given ratios or proportion. So balik tayo sa ating mga given. Meron tayong first given, yun nga yung 10 men and 3 days. At sa ating second given naman is yung n men and 5 days. Sa ibaba, ginamit ko yung fraction form sa pag-express ng ating ratio and proportion. So kung mapapansin po ninyo, meron tayong men nakalagay dun first. Ibig sabihin, yung bilang o yung value ng men na ilalagay natin sa part na yon ay magmumula sa ating first given. So ibig sabihin, yung men doon ay 10. Sa kabilang banda, nakalagay naman doon men and then merong second. Ibig sabihin, yung value na ilalagay natin doon ay magagaling sa ating second given. Unfortunately, yung ating men doon sa second given ay nawawala o missing term. So yun yung ating hahanapin mamaya. Then sumunod, yung days naman na sa baba, nakalagay doon second. Ibig sabihin, ang number of days na ilalagay doon ay hindi 3, kundi kung ano yung given natin na days sa second given. So yun nga po ay 5. And doon naman sa days, sa kabilang side, nakalagay doon first. Ibig sabihin, manggagaling yung ating value for the days doon sa first given natin which is 3. Eh sir, bakit po parang nagkaroon ng switch or pagbabaliktad? Tama, kaya nga tinatawag natin indirect or inverse. Sabihin, magkakaroon ng switching doon sa posisyon ng ating mga given. Kumpara kapag ka-direct, alam naman natin na kapag direct, dapat ang nakalagay dyan sa ating fraction form ay 10 over 3 is equals to n over 5. Pero dahil ang ating pinag-uusapan ay indirect or inverse, nagkaroon ng switching or pagbabago sa posisyon. Kaya kinakailangan na familiar tayo kung paano ba aayusin yung mga given natin bago tayo mag-solve. Kasi baka tayo ay malito, baka ang magamit ninyo ay yung knowledge natin sa pagsasolve kapag direct proportion. Tandaan, tayo ngayon ay nasa inverse or indirect proportion na. So step number 3. Sabi, multiply the means and the extreme. So again, ito yung mga given natin. So hindi ko na po siya tinatanggal para at least ay magkaroon tayo no background kung ano yung mga isa-solve natin mamaya nang hindi natin makalimutan. So ito na nga po yung kanina. So yung 10 natin is yung bilang ng men doon sa first given at yung 5 naman natin or 10 over 5, yung 5 naman doon ay given mula sa second natin. Sa second given natin or yung value yung 5 is mula sa second given doon sa ating problem. At yung n na nakalagay po dyan, siya yung nawawalang term na bilang ng men. And yung 3, siya naman yung days mula sa ating first given. So of course, to multiply, pansin ulit natin saan ba tayo dito meron ng kompletong given. Tandaan, pa-cross multiply po tayo dyan. So ito po ay yung 10 at saka yung 3. So pwede natin siya i-multiply dahil complete na yung mga value na nandyan. So kaya 10 times 3 will give us a product of 30. So ngayon sumunod naman, i-multiply naman natin yung kabilang side. Yun namang isa. So pag minultiply natin, 5 times n, the answer is 5n. So step number 4 naman tayo na i-multiply na natin yung means at yung extreme. So for step number 4, find the missing term. 30 divided by 5n. So yung 30 ay nanggaling nung nag-multiply tayo ng 10 at saka ng 3. At yung 5n naman ay nanggaling mula doon sa pag-multiply natin ng 5 times n. So para hindi tayo malito, alisin muna natin yung letter n. So ang i-divide lang muna natin is 30 divided by 5. So ano nga ulit yung 30 divided by 5? Nakuha mo na ba ang sagot? Mahusay. Ang 30 divided by 5, ang sagot ay 6. So ibig sabihin, ang value ng n o ng ating missing term ay 6. So the final answer is 6 men.
Next po tayo. For our shortcut, ayan. So may shortcut naman pala yung kaninang pinag-uusapan natin medyo mahaba. Pero ngayon, isa-shortcut na lang natin. So again, ito yung ating mga given. We have 10 men and 3 days. And then yung second given is n men and 5 days. So pansinin niyo yung mga given natin. Alin po dyan yung kumpleto na yung value? Sabihin, wala na tayong dapat hanapin pa. So yun ay nagmula sa ating first given. So anong gagawin po natin? Dahil kumpleto na sila, i-multiply mo na. So 10 times 3 is equals to 30. Then, doon sa ating second given, alin po doon yung may value na? Yung bilang ba ng men o yung days? So siyempre yung bilang ng days. At yun ay 5. So ibig sabihin, yung 30, i-divide mo naman sa 5. So 30 divided by 5 will give us a quotient of 6. So kapareho lang nung ating na-solve, answer kanina doon sa unang problem. Pero mas mabilis, di ba? Next, let's proceed sa ating example number 2. Sabay-sabay nating basahin. If 6 farmers can plow a field in 7 days, how long will 14 farmers do it? So, work problem ulit. Meron daw 6 na farmers o magsasaka na aaruruhin yung bukid sa loob lamang ng 7 days. Ang gustong malaman ay kapag ba 14 farmers na ang gagawa o mag-aararo ng bukid, ilang araw o gaano kaya katagal ito aabutin. So yun yung ating example number 2 sa ating indirect or inverse proportion. So syempre, step number 1, laging tatandaan, identify the ratios formed in the problem, use n for the missing term. So syempre, dapat ma-identify muna natin kung ano yung mga given na nabanggit doon sa ating second word problem. So of course, ang ating first given is 6 farmers and 7 days. Ibig sabihin yung 6 na farmers or magsasaka ay kayang tapusin yung pag-aararo ng bukid sa loob lang ng 7 araw. Samantala, sa ating second given naman, meron tayong 14 na farmers at ito ay kinakailangan malaman kung ilang araw kaya aabutin. So kaya n days. So it means that ang missing term natin ay magmumula sa days or araw. So next, step number 2, analyze the given ratios and proportion. So gaya ng nabanggit ko kanina, ang ginamit ko rito ulit ay yung ating fraction form sa pag-express ng ratio or proportion. So sa unang given natin, ang farmers o yung value ng farmers ay magagaling sa first given natin. So ang ilalagay ko doon ay 6. Sa kabilang side naman, nakalagay doon ay farmers ulit. And of course, ang second given natin or ang value ng farmers natin sa second ay 14. So ang ilalagay ko ron ay 14. Then, sa ibaba nun, yung days naman natin nakalagay doon, magmumula sa ating second given. Since yun yung nawawala, hahanapin natin, so ang ilalagay natin doon ay letter N. Samantala sa kabilang side, yung days naman, ito raw ay magagaling sa ating unang given, so ang ilalagay ko doon ay 7. So na-analyze na po natin. Tandaan ninyo na may pagkakaiba ito sa direct proportion. Sa direct proportion, sanay tayo na yung ating first given ay magiging 6 over 7 at yung second given ay 14 over n. Pero in this case, na iba kasi nga inverse or indirect proportion na po tayo. So step number 3, multiply the means and the extremes. So dahil nailagay na natin yung value kanina, yung pinag-uusapan natin sa step number 2, tignan natin ngayon kung saan ba tayo meron ng kumpletong given. Yun bang 6 at saka 7 or yung 14 at saka n.
So obviously, kompleto na tayo doon sa ating 6 and 7. So siya yung una nating i-multiply. So 6 times 7, the product is 42. So syempre, pagkatapos nun, i-multiply naman natin yung kabilang side. So ito naman is 14 times n will give a product of 14n. So dahil tapos na tayo mag-multiply ng means at ng extremes, proceed na tayo ngayon sa step number 4. So find the missing term, 42 divided by 14n. So ano po yun? So para hindi mahirapan, gaya nga ng sabi ko, alisin nyo muna yung letter n. Ang i-divide nyo muna is 42 divided by 14. Na-common na ba kung ano yung quotient? Magaling. So ang quotient natin dyan ay 3. So it means that the value of n is equal to 3. And for our final answer, the answer is 3 days. So sabihin, in 3 days, kayang tapusin ng 14 farmers yung pag-araro ng bukid. And of course, balik tayo sa ating shortcut for the indirect proportion. So again, ano yung mga given natin? We have 6 farmers and 7 days. Sa pangalawang given, meron tayong 14 farmers and days. So in this case, i-analyze mo kung asan dyan yung meron ng kompletong mga given. Kompleto na yung value ng farmers at saka ng days. So syempre, yun yung ating unang given. 6 farmers and 7 days. So ang gagawin natin dyan, i-multiply na agad natin silang dalawa. Kaya 6 times 7, ang product is 42. Sumunod, ano naman yung doon sa ating second given o sa pangalawa nating given, meron na agad na value. Yung bilang ba ng farmers o yung number of days. So syempre yung bilang ng farmers. Kaya naman, yung 42, i-divide natin sa 14. So 42 divided by 14 will give us 3. So same lang yung answer natin doon sa ating second problem kapag ginamit yung shortcut na method. Okay po, so I hope malino po yung ating nagiging discussions about indirect or inverse proportion. So for our third example, so again, ito naman po yung ating third example. Basahin natin ng sabay-sabay at intindihin yung ating word problem. 5 equal pumps can fill a tank in 45 minutes. How long will 9 pumps of the same kind fill the tank? So, ang ating hahanapin ngayon ay kung gaano katagal mapupuno yung isang tangke kapag dinagdagan na yung nagpa-pump ng water or kung ano man po yung ipapump nila ron. So sa una kasing given, 5 lang yung pump na mag-fill ng tangke. At sabi, tatagal yun bago mapuno or bago maputo, tatagal siya ng 45 minutes. So ngayon, gaano naman kaya katagal kapag dinagdagan na yung pump? Masahaba kaya o masiikli? So syempre, inaasahan natin na iikli. Tandaan natin kapag ka inverse proportion, kapag ang isa ay tumaas, yung kabila naman ay bababa. Dahil nagdagdag tayo ng pump, bababa yung oras. Pag nagbawas tayo ng pump, tataas naman yung oras. So yun yung ating indirect or inverse proportion. Step number 1, identify the ratios formed in the problem. So again, use n for the missing term. Dahil word problem ito at merong ipinasosolve sa atin, so technically talagang meron tayong missing term or nawawala. Kaya dapat hanapin natin. So ano muna yung mga given doon sa ating third problem? So una, meron tayong 5 pumps and 45 minutes. So kung mapasin ninyo, konti yung pumps, matagal yung oras. Sa second given, dumami yung pumps. So in-expect natin na dahil dumami na yung magpa-pump doon sa tank, dapat yung oras ay mas bababa pa sa 45 minutes. So yun nga po yung indirect or inverse proportion. Step number 2, analyze the given ratios
or proportion. So again, ito yung ating mga given doon sa ating third problem. So again, ginamit ko ulit yung ating fraction form sa pag-express ng ating ratios and proportion. So nakalagay dyan sa ating unang ratio, yung pumps o yung value ng pumps ay magagaling sa unang given. So ang ilalagay nating value ron ay 5. Sa ibaba naman yung minutes, sabi ito ay manggagaling naman sa ating ikalawang given. Kaso, nakalagay doon n minutes. Ibig sabihin, nawawala pa. So, ang ilalagay natin doon sa ilalim nun ay n. On the other side, yung pumps naman natin doon, sabi, yun naman ay magagaling sa value ng ating ikalawang given. And that is 9. Sa ilalim, nakalagay yung minutes. Ang sabi, ang value nun o yung number na ilalagay natin doon ay manggagaling sa first given. So, ang ilalagay ko ron ay 45. So ngayon, dahil na-analyze, naunawaan na natin yung word problem, let's proceed sa step number 3. Ang step number 3, again, multiply the means and the extremes. So dahil naibigay ko na yung mga value kanina, yung pinag-uusapan natin, we can now proceed doon sa pagmumultiply. So obviously, ang kumpletong given dito is yung 5 and 45. So yun yung ating unang imumultiply. So 5 times 45, the product is 225. Followed by multiplying 9 times n, the product is 9n. So dahil na-multiply natin ang means at ang extremes, so ready na tayo para mag-proceed sa step number 4. At ano naman yung ating step number 4? Sa step number 4 nakalagay, find the missing term. 225 divided by 9n. So para hindi tayo malito, aalisin muna natin yung letter n. Ang gagawin muna natin is 225 divided by 9. Sige nga, isolve mo nga kung anong sagot sa 225 divided by 9. Magaling. Ang value ng n o ang ating quotient ay 25. So n is equal to 25. Nakuha mo ba yung tamang sagot? Mahusay. So ang ating final answer para sa ating third word problem ay 25 minutes. Napansin nyo, di ba? Nung nagdagdag tayo ng pumps or nag-increase yung isang quantity, bumaba naman yung oras, naging 25 minutes. So yun yung katangian ng inverse or indirect proportion. Kapag ang isa ay tumaas, ang kabila ay bababa naman. So para sa ating shortcut, for indirect proportion sa ating third word problem, ang ating mga given sa first ay 5 pumps and 45 minutes. Sa second given naman, we have 9 pumps and n minutes. Ibig sabihin, yun yung nawawala. So, kapag inanalyze natin, yung ating first given, kumpleto na. Kaya yun yung ating unang imumultiply. Kaya, 5 times 45 will give us 225. And then, sa second given, ano na po yung may value dyan? Yung minutes ba o yung pumps? So, syempre, yung pumps. Kaya, 225 divided by 9, the quotient is 25. So it means that the value of n for our second given is 25 minutes. So napansin niyo, di ba? Nung lumami yung pumps, bumaba yung oras. Nung konti yung pumps, mas mataas yung oras. So now, let's have our first activity. If 10 men can build a house in 45 days, in how many days can 90 men working under the same condition as the 10 men build the house? Go.
Okay, you only have 30 seconds to answer. So in this case, we are going to use the shortcut method for the indirect or inverse proportion. Time is up. So the answer for our activity number 1, so of course, our given are 10 men and 45 days. And sa ating second given, 90 men and N days. So since that the first given is already complete or kompleto na, siya yung ating unang imumultiply. So 10 times 45 will give us 450. And sa ating second given, ano na po yung may value o may number? Yung men po ba o yung days? So yung men. So ang gagawin natin, yung 450, i-divide natin sa 90. And the answer is 5. So for our activity number 1, the answer is 5 days. Nakuha mo rin ba yung tamang sagot? Magaling. So alam mo na ngayon kung paano mag-solve ng mga word problem involving inverse or indirect proportion. Let's now proceed with our activity number 2. 7 painters can paint a building in 15 days. How many painters are needed to paint it in 35 days? Last 30 seconds. Basahin mabuti at gamitin yung ating shortcut method in solving word problems involving inverse or indirect proportion. Last 10 seconds. Time is up. Ngayon ay alamin natin kung nakuha mo ba ang tamang sagot para sa ating activity number 2. So ito yung shortcut. Ano-ano ba yung mga given natin doon sa ating activity number 2? So we have 7 painters in 15 days. Sa pangalawang given, N painters and 35 days. So ibig sabihin, ang gusto nating malaman ay kung ilang painters ba ang kakailanganin kung ang target days mo para matapos ito ay 35 days. So, in this case, ang kompleto na natin na given ay yung ating 7 painters and 15 days. So, sila yung ating unang imumultiply. So, 7 times 15, the product is 105. Ngayon, tingnan natin yung ating second given. Alin po dyan yung may value, yung number of painters o yung number of days? So obviously, yung number of days. Kaya yung 105 ay i-divide natin sa 35. So 105 divided by 35, the answer is 3 or 3 painters. Nakuha mo rin ba yung tamang sagot? Magaling. Kung papansinin natin, nung 7 ng painters is mataas, yung ating bilang ng painters, yung number of days mas mababa. Samantalang second given, nung kaunti yung painters or kakaunti yung painters, mas matagal or mas humaba yung days, naging 35 days tayo. So again, tandaan, yan ay katangian or characteristic ng inverse or indirect proportion. Kapag ang isa ay tumaas, ang kabilang quantity naman ay bababa. Let's now proceed sa ating last activity. Activity number 3. An orphanage has enough bread to feed 25 orphans for 8 days. If 75 more
orphans are added, how many days will the same amount of bread last? Again, an orphanage has enough bread to feed 25 orphans for 8 days. If 75 more orphans are added, how many days will the same amount of bread last? Ibig sabihin, yung orphanage o yung ampunan ay meron daw 25 na ulila or mga inaalaga ang mga maaaring bata or matanda. At yung bread o yung tinapay kayang tumagal ng 8 days. Kaso, sa second given natin, nadagdagan pa yung mga orphan or ulila ng 75. So, ilang araw kaya tatagal daw yung ating bread? Time is up. Nakuha mo kaya ang tamang sagot para sa ating activity number 3? Tara at alamin natin. Using the shortcut for the indirect proportion, so ayan, lumitaw na agad yung sagot. Ang sagot is 2 days. Pero check natin kung paano ba nakuha yung 2 days. So first, we have the given 25 orphans and 8 days. Sa ating second given, we have 25 plus 75, we have a total of 100 orphans and days. So again, saan po nakuha yung 25? Kasi sabi ron, meron tayong dinagdag na 75 more doon sa ating mga orphans. So kung dati meron tayong 25, nadagdagan pa lang 75, so we have now a total of 100 orphans or ulila. So sa ating mga given, ano po rin yung may kumpleto na, yung una o yung pangalawa? So obviously, di ba, yung first given natin. So siya yung ating munang i-multiply. So 25 times 8 is equal to 200 or the product is 200. And sa second given natin, ano na po dyan yung may value? Yung bang number of orphans o yung number of days? Obviously, yung number of orphans. And that is 100. So 200 divided by 100, the quotient, I mean, is 2. So for this activity or last activity, the answer is 2 days. So dahil dumami, mas bumaba yung araw. Pag konti yung orphans, mas maraming araw magtatagal yung kanilang bread or tinapay. So I hope naunawaan ninyo kung ano ba ang tinatawag nating inverse or indirect proportion. Again, do not forget inverse or indirect proportion. When one quantity increases or decreases, the other quantity will have an opposite change. Pag tumaas ang isa, ang kabilang quantity bababa. Kapag ang isang quantity naman ay bumaba, yung kabila ay tataas. So I hope meron tayong natutunan ngayon sa ating pinag-aralan tungkol sa inverse or indirect proportion. Abangan ninyo ang ating susunod na video na kung saan tatalakayin naman natin ang huling uri or kind ng proportion, and that is partitive proportion. Excited ka na bang matutunan kung anong partitive proportion? Abangan mo sa aking susunod na video ang paliwanag kung paano ba magsasolve ng word problem involving partitive proportion. So again, thanks for watching. Do not forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye!